Hey guys, it's me again, Jen here, and welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna be making another video again on how to apply as an English teacher here in Japan. So marami pa rin nagtatanong sa inyo kung paano mag-apply as an English teacher dito, lalo na yung mga nasa Pinas, kung saang agency mag-apply or ano yung mga process. And even yung mga dito na sa Japan nagtatanong kung paano mag-apply sa mga schools dito kasi taon na sila nag-apply, hindi pa rin natanggap. So in this video, I'm gonna give you tips or yung mga kung anong alam ko na para ma-heart agad. So, please keep on watching. Alright, so wala nang paligoy-ligoy pa. Let's talk about first from the Philippines. So, if you're applying from the Philippines, you really need to go through an agency. So, kailangan mo maghanap ng agency. So, ang alam kong agency sa Philippines in Manila ay yung Chesham and Bison. So, please search these names. Lalabas yung full name nila. May mga Facebook account naman ata sila. So, ayan. Search nyo yan sila. Yan yung alam kong agency sa mga teachers pa Japan. So, search nyo, mag-inquire kayo sa kanila kung ano yung mga requirements nila. Kasi, baka magkakaiba. I mean, of course, the basic requirements are maybe the same, no? Pero baka, syempre, may mga dagdag pa. So, pag-uusapan natin yung mga basic requirements, yun yung, of course, kung lalabas ka ng Pinas, kailangan mo ng passport. Kung mag-a-apply ka as an English teacher, kahit sa ibang bansa man or dito sa Japan, of course, kailangan mo ng diploma. So, passport, diploma, and then TOR, okay? And then, if you are let passer or LPT ka, yung license mo, and if hindi naman, kung may teaching certificates ka like TESOL, TEFL, pwede yon. So, pag mag-apply ng English teacher, it doesn't have to be education, it doesn't have to be LPT ka, let passer ka. Okay lang, any 4-degree course na natapos mo, okay lang. Pero kasi, yung mga ibang agency ay nire-required nila na kailangan edu ka, kailangan may license ka, or kahit anong field na medyo related into teaching, like yung mga BA in English, ganyan, na related. Pero actually, dito mismo sa Japan, I think even in Thailand, as long as you are a bachelor degree holder. So, pag dito sa Japan, kahit anong kurso na tapos mo, tanggap yan. Pero of course, in the Philippines, may rule man silang sinusunod. So, hindi natin pwedeng labigin yon. So, yun nga, pag dun sa Philippines ay kailangan nyo ng agency. So, aside from the agency, may program din na pwede kang mag-apply as an English teacher dito sa Japan. So, ang pangalan ng program ay JET program. J-E-T program. So, search nyo yan. It's, parang ano yan siya, government to government something. Pero, yung program kasi, once a year lang sila nag-hiring. Like last year, 2023, nung November sila nag-hiring. So, ganun lang, once a year lang. Pero, search nyo, marami kayong matutunan doon kung paano yung applyan doon. So, may ganyan. Or else, pwede nyo i-try nyo yung mga dispatch companies. Like, i-ano ko dito, dispatch companies, yung mga company na andito sa Japan, tapos, I'm not really sure kung nagde-direct yung kumukuha sila ng mga tao from the Philippines without any like agency, sila na mismo. Try nyo lang, wala namang masama na try nyo search yung Interact, ano po ba? I-try nyo muna itong Interact kasi alam ko nag-hire sila even outside Japan ata. Ganyan, Interact. Pero, yun nga, pag galing ka ng Pinas, kailangan mo ng agency and then or else itong JET program na yan. So, ganyan pag from the Philippines. So, if you're in Japan already and you're looking for, teaching job, magpunta ka lang sa mga job hunting websites. So actually, may ginawa na akong videos about job hunting websites. Pero ito ulit ngayon sa mga bagong followers ko. Nagbigay ko ng 5. So first is Craigslist. So dyan ko nakita yung work ko. Next is daijob.com. Next is Gaijinpot. Next is LinkedIn. Ilan na ba? Next is WeExpats. So 5 na ba? Okay. So, alam nyo, mabilis lang maghanap ng work dito, yung teaching job. Kasi ang daming nagpo-post dyan, mismo yung school, kaya pwedeng mag-direct. May mga yung dispatch companies din, yung mga
recruitment, post din sila ng mga job. So alam nyo ba, ang daming trabaho dito sa mga teachers dyan, ang daming trabaho dito. Kaso nga lang, pag dito sa Japan, mas mabilis kasi mag-apply dito kahit nga papalit-palit ka ng work actually, pwede eh. Kasi ang daming nag-hiring talaga ng mga school. So, mismo yung school, nagpo-post sila dyan sa mga website na yan, tapos pwede ka mag-direct. Yung mga dispatch companies din, yung mga recruitment, nagpo-post din yun sila. So, ang dami talaga. So, let's try this Craigslist. Sige, ipakita ko sa inyo kung yan, paano ako nag-search, tapos paano natin makita yung mga hiring doon. So, ayan, let's do it. So, yan, just go to your, ano bang gamit nyo, Google or Safari. And then, let's try to search natin, Craigslist. Sabihin natin Osaka, kasi Osaka lang tayo, wag na tayong lumayo. Ayan. And then, yung Craigslist kasi, hindi lang kasi siya for teaching job or pang job lang. So, marami din siyang, may mga apartment din. So, click natin yung education. Pwede nyo na may click yan, explore kayo. Yan, click natin yung education, and then, ayan. So, dito na ito, tignan nyo guys. Ang dami dyan, English conversation instructor. Ayan, ang dami dyan. Kung yung mga gusto nga mag-part-time, pwede dito. Basta, kung andito kayo sa Japan, kailangan may proper visa din kayo. Hindi lang dahil pag andito na kayo or kahit tourist or family visit, hindi pwede magtrabaho ha. Kailangan may proper visa, kailangan may working visa. So, ayan, may English teacher, tapos ito din, English language instructor. So, marami, ayan, marami. Weekday morning kindergarten teacher, Hiroshima, alt positions, nursery English teacher, native English teacher position, Spanish teacher, sub-teacher. So, ang dami. So, halimbawa ito, okay. Halimbawa, April start, working in Japan English teacher wanted. Halimbawa, ayan, click natin yan. Pag-click mo, makikita mo yung details, yung requirements nila, or kung ano yung hanap nila. So, ayan, yung job description, yan. So, ayan, tapos dito din nilalagay din nila yung magkano yung sahod, ano yung schedule, may mga ganyan. So, ayan, so doon sa, yun nga, i-click nyo lang yung link nila, tapos makikita nyo yung description ng job, kahit yung sahod, andun na, yung schedule, andun na, kailan mag-start, ganun, and all, andun na. And then, click nyo lang yung mag-apply na kayo, click nyo yung may click doon, button doon, tapos mapunta kayo sa mismong website ng Craigslist, na pwede rin kayo mag-apply doon. So, email to email naman yan eh. So, pag na-email nyo sila, kung gusto nila kayong i-interview, mag-i-email back yun sila sa'yo. So, ganon. So, yung sa akin, share ko yung sa akin kung paano ko ginawa, ganon din, doon din sa Craigslist, and then, nag-apply ko doon, and then, nag-email sila, na gusto nila ako ma-interview. Tapos, pumunta ako mismo sa school kasi yung time na yun, pauwi ako ng Pinas magbakasyon. Tapos, sabi ko, mawawala ako for a month. Kaya sabi nila, sige, kung okay lang ba daw ma-interview nila ako bago ako magbakasyon. So, yun nga, na-interview ako bago ako umuwi sa Pinas, na-hired na ako noon, may work na ako. So, ganun kadali. Hindi nyo na kailangang pumunta pa ng school para mag-apply. Dito mabilis na, ang daming pwedeng pag-applyan dito. Basta may proper visa. So, ito naman, ilang beses ko nang sinasabi, even dun sa Facebook page ko, na tayo kasing mga Pinoy, hindi naman kasi tayo English native speaker. Tayo ay non-native speakers. So, dito sa Japan, marami tayong mga kompetensya din. So, marami mga puti dito na nagtatrabaho. So, nag-a-apply ganyan. So, tayo, mas maganda talaga pag may teaching certificate tayo tulad ng TESOL, TEFL, ganyan. Makukuha nyo yan online. Marami pa. I-search nyo, marami pa. So, makukuha nyo yan online. Search nyo lang yung school na pagkukunan nyo kasi yung iba, certified talaga na pwedeng, yung kilala na matatanggap kahit saan ka mag-apply, ganon. So, search nyo lang at saka piliin nyo yung school na maganda. Online, matitake nyo yan online. And then, yun nga, makatulong talaga. Yun aside kung may teaching license ka sa Philippines. Pero yung iba talaga, mas maganda din yun. Kasi, siya, international naman talaga siya, na parang nag-certified sa'yo na makapag-teach ka talaga ng English as a second language, ganyan. So, maganda talaga pag may ganyan ka din. Kasi yung iba kasi nag-apply taon na, hindi pa rin natatanggap, ganon. At saka, be confident lang, ganyan. So, try your best lang, and then, alam ko sa ibang vloggers din, may mga tips din sila.
makinig din kayo yung mga tips nila. Basta yun lang, maganda na may gano'n kasi dagdag na din yun sa credentials niyo. So, yan lang. So, I think, wala na akong nakalimutan, no? So, okay lang pag may tanong kayo, tanong lang kayo. And then, yeah. Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo sa video na to. And good luck, teachers! Nakakapag-Japan din kayo. See you in my next vlog. Bye!